Hatid namin siya sa pier, naming magkapatid. Sila mag-anak. Sabi ko, sana iwan mo na lang yung bata. Para kung ano man, walang problema. Pinipilit kong iwan sa akin nung papunta sila sa Cebu. Hindi naman pwede ako magdesisyon dahil sila naman ang magulang. May kausap silang, inabangan lang sila doon sa barko. Mga malalaki katawan, mataas, mga nakadesente ang suot. Hindi mo nga mahalata sila kung ano sila. Yan, yung mga ganda. Ang tagal na walang komunikasyon, hindi sila nagpadala ng sulat. Umaasa talaga ako na buhay pa. Ang hinahanap ko rin yung bata. Hanap naman ako ng hanap. Hindi ko makita. Wala nang balita din. Namatay na lang nanay ko, kapatid ko, pamangkin ko, yung bayaw ko. Walang alam. Ito lang bago, yung nga, may tumawag nga sa relasyon. May nakabalita ata na gano'n na. Hindi nakatenga dito. Nilapitan ng Peace Advocates for Truth, Healing and Justice o PATH, si Nacion at Lita. Meron daw silang impormasyon tungkol sa sinapit ng kapatid na si Luz at ang asawang si Lando sa Cebu. Pinuntahan niya ako dito. Sinabihan niya ako ng ganun na kung gusto mong sumama, mahanapin natin yung kapatid mo. Umalis ako doon sa site ng anak kong asawa. Ayon sa PATH, biktima ang mga nawawalang kaanak ni Nacion at Lita ng takip silim, Operation Zombie o Kahos, mga pangalang iisa ang kahulugan. Ang paglilikida ng CPP-NPA sa mga miyembrong pinagsuspetsahang nagtraidor sa samahan. Nakakuha sila ng dokumento. Nagre-reveal yung dokumento na yon na mayroong design to infiltrate the CPP-NPA sa mga tactical offensive ng NPA laban sa military. Ang casualty ng NPA sa likod ang tama. Posibleng may mga nagtatraidor within the ranks ng NPA. Zombie ang tawag nila yan. Kasi living dead na yung tingin nila doon sa mga DPA. Traidor ka! Ilang buwang torture ang pinagdaanan ng mga pinaniniwalaang Deep Penetration Agent o DPA bago pinatay. Sino? Sino mga kasama mo? Halos 10 taong tumagal ang makapanindig balahibong operasyon bago naisip ng liderato ng CPP-NPA na maaaring nagkamali sila. Ni-review yung mga cases. Pinatigil. At the process na yun, maraming dineclare na inosente itong mga taong ito. Ang problem, ang dami ng patay. Ang dami ng dinedbol. Hindi kami nagbibigay ng pangalan. Para sa PATH, hindi daw sapat ang pag-amin ng kamalian. Ang gusto ko talagang mangyari ay magkaroon ng full investigation. Pangalawa, mapag-alaman lahat ng mga pamilya ng mga nabiktima at ma-exhume yung mga remains, mapasauli yung mga bangkay doon sa mga pamilya nila. Tinatayang 3,000 ang nasawi sa operasyon ng CPP-NPA. Sa victims sa Mindanao, 1,500. May report sa amin sa Leyte, 200 ang patay dyan. So, then Tagalog, 3 kampanya yan, around 200. Kung pagpasamahin mo pa yung QBC. Northern Luzon, may 400 na report sa amin. Sa Cebu, ang ito, part yan, yung 13. So ang lead natin, hinahanap natin. Sa tinuguriang Cebu 13, kung saan napabilang ang mag-asawang Luz at Lando, inumpisahan ng PATH ang paghahanap sa mga bangkay ng biktima ng purgahan. Malaki yung tsansa na ma-retrieve yung mga remains dito dahil may mga tao na na-involved dun sa purge operation sa Cebu na willing mag-cooperate at magbigay ng information kung saan nakalagay yung mga bangkay. Kasama ng PATH at ng isang grupo ng forensic anthropologists, tinungo ng magkapatid Nacion at Lita ang Cebu para alamin ang katotohanang nabaon sa loob ng 2 dekada. Muna ni mga istorya-istorya nga ni ay gipanlubong dire. Wala gyud ko anak mo tuo, diha naman na anang magabi kon mag-ulan-ulan na anay magkanang hagulhol ba,
magtiyabaw, nya na ay magbugha og kahoy, na ay mag-istorya. Walang nakikita pero may naririnig. Naniniwala si Aling Rizalina na nagpaparamdam at di matahimik ang mga nasawi sa sitio Amaga. Katong kuan, all saint day, nagdagkot ko og kandila. Kag may pa na 50 tabos ba, ingon ko pagsulti nga. Gamay raman ni akong kandila, mobalik lang ko ninyo iliwas kalag-kalag kay maguwa ko. Pagbalik na ko ang kandila, ingon na lang ani nagsigag gyapon mga duha ka gabi ug usa ka adlaw to. Sumilong dito sa bahay namin. Yung bahay. Malaking pasalamat ni Aling Rizalina nang malamang may huhukaying mga bangkay sa kanyang lupain. Matatahimik na raw sa wakas ang mga kaluluwa. Isang dating kasama ang nagturo sa dalawang magkahiwalay na hukay sa gitna ng kabundukan. Kwento ng impormante, may ginawang hukay sa isang ulingan sa tabi ng bukal at isa naman sa may mga puno ng saging sa di kalayuan. Dito raw maaaring itinapon ang mga bangkay ni Luz at Lando. Ang mag-asawa ay bahagi ng tinatawag na Cebu 13. Grupo ito ng 13 labor leader na pinagsuspetsahang DPA. Lahat sila ay pinagpapatay noong dekada 80, mga biktima ng purgahan ng CPP-NPA. Mga labor organizer din na galing Mindanao. Naka 1 year halos sila doon sa Cebu. Ang account ng isang team leader nila, in-invite sila sa isang meeting. Tapos, mga first, second week ng September, inaresto sila dyan. Sa halos parehong strategiya daw nahulog si Pamboy, isang survivor ng purge. Ipinatawag siya para sa isang pagtitipon sa isang kampo sa liblib na parte ng Laguna. Pero pagdating, dinakip siya at ikinulong kasama ng mahigit 100 pang ibang miyembro ng CPP-NPA. Simula sa araw na to ay hindi ka na ganap na kasapi ng partido dahil ikaw ay napatunayang DPA at wala ka ng karapatan. Yun yung sabi sa akin. Anong batayan nyo? Magpuprotesta ako. Hindi, dinawid ka na ng mga kasamahan mo. So, yun yung una. Tapos, dinala ako doon sa isa pang interrogation na lugar. Yun na, umpisa na yun. 4 na buwang nilamog sa bugbog si Pamboy. Pagkatapos noon, nagpalit ng taktika ang NPA, psychological torture. Pinagtali-tali kami, tapos right face, marcha kayo. Tapos, hilera, tapat kayo sa hukay. Dex yun sabi niya. 6 kami nakahilera doon. So, kumanta sa Dex. Pen-pen, di Sara Pen, di Cotillo. Ganun. Sino sa inyo ang papatayin? Ito o ito? Ito, si Darmo yung napinpoint. Halika, Darmo. Pinaluhod daw sa harap ng hukay ang kasamahan at piniringan ang mga mata. Maya-maya'y pinalo ng kahoy sa bandang batok. Scientifically, paralyze ang buong katawan mo pag pinalo ka dito. Kaya pag sinaksak ka, hindi mo naramdaman. Problema, di ka na prone. Bumangon sa Darmo. Pinalo uli. Hindi nagsisigaw siya habang nung unang bangon niya. Sabi niya, mga kasama, wala akong kasalanan sa inyo. Tapos, hindi pinalo nga uli. Tigil ka, palo. Bumangon uli. Naka-third na palo. Yung pan-third na palo, back yung ulo. Yung back ko. Napatay na siya. Na, doon ako ng, actually, win lang ako noon. Hindi ko kayang tanggapin yun. Sabi ko, ayoko mamatay ng ganito. Dumaan pa ang ilang buwan ng paulit-ulit na torture. Nangalahati ang higit 100 pinagsususpetsang DPA sa Laguna. Sa isip ni Pamboy, kahit anong oras ay maaari siyang patayin ng mga kasamahan. Pero biglang nagbago raw ang ihip ng hangin. Wala doon yung Central Committee. Iniisa-isa na kami. Re-interview. Si Pepe Luneta humarap sa akin. Tanggalan ng kadena, humingi siya ng tawad. Sinasabi niya, wala na akong iluha sa paghingi ng tawad sa inyo, nagkamali kami.
Di tulad ng kaso ni Pamboy, mabigat daw ang ebidensya laban kina Luz at Lando. Sila ang itinurong pinuno ng mga DPA sa Cebu ng isang kasamahan na si Joven Abrio, ang kauna-unahang bumagsak sa purgahan sa Cebu. Death penalty na kagad dyan. So, inahari yung buong party organization para makakuha ng information dun sa hindi na nga suspected eh. Talagang sinasabi nila DPA. Sa span ng 10 days, ubos lahat yung 12. Ito ang ikalawang paghuhukay ng mga labi na isinagawa ng PAF. Ang una ay nangyari noong nakaraang taon sa Pamutan, Cebu, kung saan 3 bangkay ng Cebu 13 ang nahukay. 5 bangkay ang planong hukayin ng PAF sa pagkakataong ito. Pagkalipas ng 2 araw ng paghuhukay, nakita sa wakas ang mag-asawang Luz at Lando. Nakadapa sa kanyang libingan. Nakagapos ang mga paa at kamay. Durog ang bungo ni Luz sa pagkakadagan ng isang malaking tipak ng bato. Very traumatic. Grabe. Pangamba ng grupo, baka di makayanan ni Nasyon at Lita na makita si Luz sa ganong sitwasyon. Nagdebate sila kung kailan at sa paanong paraan pinakamabuting ipakita sa magkapatid ang bangkay. Napagkasundo ang ipagpabukas na lang ito. Nagtipon-tipon muna sila upang maihanda ang loob ng magkapatid. Unti-unti na pong tinanggal lahat ng lupa doon sa katawan niya. Kaya ho ba niyong tingnan? Binibigay ko sa inyo yung desisyon na tingnan yung itsura ho nung Mahirap din. Tanggapin yung nangyari kung ganun ang sitwasyon ng pagkamatay niya. Mahirap. Kaya ayaw ko na rin tumingin. Masakit. Hindi dyan na eh. Sinabi ko sa sarili ko na natatanggapin ko talaga. Mailagay lang sila sa pagbitan lang ho natin yung maayos. Ihanda ho niyo yung sarili. Kung buo na ho yung paso niyo. Bukas. Pero may panahon pa. Buo niyo yung loob niyo. Damdamin niyo. Huwag kayo mabibigla doon sa makikita niyo. Mitali ho. Easy lang, relax lang. Don't panic, relax lang. Pinahirapan si Luz ng mga pumatay sa kanya. Just light stone. Ito, 1, 2, 3. Okay. Ano yung paa, no? May tali, no? Kulay asul ba yan? Papunta yan sa braso, sa kamay, no? Nakatali sa likod. Kaya ganon. Okay? Nakita rin natin, no? Na mayroon ding parang sa ano, no? Sa leeg, no? May tela, no? Na nakatali din, no? Pwede sigurong pinanggag, lagay sa bibig, or
pwedeng ginamit lang na